Sabihin mo sa mga kapatid ang salita ng Diyos, huwag kang matutuwa pag ang kaaway mo ay nabubuwal. Huwag kayong magsasalita ng panuluya at huwag kayong magagalak. Maawa tayo. Meron din silang pamilya. Meron ding nagmamahal sa kanila. Namatay na halimbawa, tutuyain mo pa. Oo, sa panahon natin ngayon, yung mga kaaway natin matitindi. Sabihin na natin wala silang awa sa kaaway nila. Kasi ang turing sa atin ng mga kaaway natin, demonyo, napakasama. Ang tingin nila sa atin, napaka-demonyo natin. Pero tayo sa kanila, hindi tayo dapat tumingi ng ganun. Kahit sila yung pinaka-demonyo sa paningin natin, at sila yung pinakamasama sa paningin natin, at sila yung pinakawalang awa sa paningin natin, hindi natin dapat sila ituring na kaaway. Kahit napakasama ng ginawa nila, napakawalang awa nila, as in talagang garapal sila, napakaitim ng buto nila, as in lahat na ng kasamaan ginawa na nila sa'yo, wala kang karapatan na gumanti. Kaya yung Israel at saka Iran na yan, naggagantihan sila. Napakasama ng mga pinaggagawa nila. Pero sino ang kaawawa? Sinong kawawa? Mga sibilyan, mga walang muwang sa kanilang mga pinaggagawa. Maraming nadadamay. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kang gaganti sa kasamaan ng iyong kaaway. Kasi pag gumanti ka, magkakaubusan kayo. Mauubos ang lahi ng tao dahil sa pinaggagawa ng Iran at Israel na yan. Ngayon, nung araw kasi ang Israel, talagang aping-apian. Inapian ni Hitler. 60 million Jews ang pinatay sa Holocaust. Maraming umapi sa Israel. Ngayon, ang Israel ayaw nang magpaapi. Ayaw nang magpaapi ng Israel. Lumalaban na. Pero ang tanong, magpapaapi ba yung totoong kalaban niya? Kasi lumalantad na ngayon yung totoong kalaban ng Israel. At yun nga yung Persia o Iran ngayon. Ang tanong, magpapaapid ba yung kalaban niya? Yung Israel, nagpaapi na. Naranasan niya ng magpaapi. Kasi halos maubos sila nung Holocaust, nung World War II. Pero ngayon, ang Israel ayaw nang magpaapi. Ang tanong, yung kalaban ba ng Israel, magpapaapi ba yun? At pag hindi nagpaapi yung kalaban ng Israel, edi magwa 1-on-1 sila. Ngayon, sino ang kawawa? Mga taong sibilyan. Mga tao na nakatira sa paligid nila at mga tao sa buong mundo. Mauubos ang mga tao sa buong mundo. Nuclear war na kasi yan. At yan na, pumapasok na tayo sa matinding kapighatian na kung saan wala nang malalamon ng ating pisikal na katawan. So, ang tanong, paano tayo makakasurvive? Yan ang yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, totoo itong sinasabi ni Brother Eli. Kahit napaka-itim ng budhi nung kalaban mo, walang awa, talagang ang gusto sa'yo, lulutsawin ka hanggang sa mawala ka. Ganyan kasi ang gusto nang mangyari ngayon ng Iran sa Israel. Talagang gusto na nila talagang mawala o burahin ng buong Israelita sa buong mundo. Ang tanong, papayagan ba ng Ama yun? Pag nabura ang Israelita sa buong mundo, ibig sabihin, natalo nila ang Diyos Ama. Pag nawala kasi yan, dalawa lang ang puwersa na lumalaban dito sa mundong to. Isang puwersa ng kasamaan na nasa katauhan nga ng mga Iranian at isang puwersa ng kabutihan na nasa katauhan naman ng mga Israelita. Kasi dalawa lang naman yung anak ni Abraham. Isang anak sa laman o anak ni Hagar o mga Ismailita. At yung mga anak sa laman, yan yung alipin ng kasalanan. At isang anak sa laya, yan yung anak ni Sarah. Kaya sinabing laya kasi anak yan ng espiritu. Spiritual, malaya. Anak sa espiritu. Ngayon, itong anak sa laman, yan ang under ng
kasalanan. Kasi kaya nga sinabi anak sa laman kasi alipin ng kasalanan. At ang kasalanan, sino ang tumatayo sa kasalanan? Ay di ba si Satanas, si Lucifer. Kaya yan, magkalaban yan, anak sa laman at saka anak sa espiritu. Pero iisa lang yan ang portal nila, ang kanilang ama, ang Diyos Amang Banal. Pero iisa lang din ang portal nila sa spiritual, yun yung Diyos Ama. Pero iisa lang din ang portal nila sa laman, yun ang Abraham, ang amang Abraham. So dalawa ang kasi ang laman, ang namamanginoon dyan, si Satanas. At ang espiritu, ang namamanginoon dyan, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagkakalaban yan, dalawa na yan. Ngayon, mag-uubusan sila. Ang tanong, sinong kawawa? Sila ba mauubos? Tao sa mundo ang mauubos. Hindi sila. Hayop, mga tao. Lahing tao ang mauubos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Ang hindi pagganti sa masamang ginawa sa iyo ng iyong kaaway, pagpapakita ng pag-ibig. Kailangan talaga merong isang magbata. Ang Israel dati nagbata yan. Nagbata talaga, naghirap sila, nagtiis sila, nagbata sila. Pero ngayon parang wala na talaga sa kanila yung salitang pagbabata. Parang lalaban na sila to the max. Parang lalaban na sila kahit na anong na mangyari, talagang lalaban na sila. Hindi na sila magtitiis, hindi na sila magbabata. At yan na nga, ang sinasabi natin na Great Tribulation. Papasok na tayo o nasa punto na tayo ngayon ng Great Tribulation o matinding kapighatian. Na hindi na nga talaga uubra yung salita na sa mga Israelita na magtiis sila, magbata sila, parang hindi na talaga uubra. At yan ang ating paghandaan kasi tayo ang number 1 na maaapektuhan. Ito naman, yung totoo naman talaga yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na pag-ibig pa rin dapat ang mamayani. Unang-una, pag-ibig sa kaaway, pag-ibig sa kapwa-tao. Kasi pag inibig mo yung kaaway mo, ibig sabihin, hindi ka gaganti. Pero pagka ganyan naman ang Israelita, ayaw na nang magtiis. At gaganti na sila to the max. Lahi ng tao talaga mauubos dyan. Dadagdagan mo pa ang sugat. No? Matuto tayong maawa sa kapwa. Kahit na tayo kalaban sa pananampalataya, utos ng Diyos sa atin, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ito'y panahon para dito. Sabihin mo sa mga kapatid ang salita ng Diyos, huwag kang matutuwa pag ang kaaway mo ay nabubuwal. Huwag kayong magsasalita ng panunuya at huwag kayong magagalak. Maawa tayo. Meron din silang pamilya. Meron ding nagmamahal sa kanila. Namatay na halimbawa, tutuyain mo pa. Dadagdagan mo pa ang sugat. No? Matuto tayong maawa sa kapwa. Kahit na tayo kalaban sa pananampalataya, utos ng Diyos sa atin, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ito'y panahon para dito. Sabihin mo sa mga kapatid ang salita ng Diyos, huwag kang matutuwa pag ang kaaway mo ay nabubuwal. Huwag kayong magsasalita ng panunuya